Maraming salamat, Police Brigadier General Arnold E. Abad, ang District Director ng Manila Police District. Mga kababayan, ating pakinggan ang mensahe ng punong lungsod ng kabisera ng Pilipinas. Palakpakan natin kagalang-galang Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso. Morning, pare. Thank you. As a matter of being grateful to our men and women, uniformed personnel of Manila Police District, particularly to those who suffered and paid the ultimate price of protecting the city and its people. I ask each and every one of you to be of silent and offer a little prayer, or a prayer for our police in the city who did their job well. Thank you. Ladies and gentlemen, once again, good morning. Good morning. Oh, masaya-masaya ako nung nakaraang Lunes, ha? I'm happy for you sa mga empleyado natin. Bagamat alam niyo nung mga panahon na yon, a few days before Monday, that November 17, medyo yung dalawang bola nandito na sa baba ko sa nervyos sapagkat ilang araw at ilang gabi na kaming hindi balisang-balisa kami ni Paul at ng ating mga ahensya ng gobyerno at mga staff. Pero salamat sa Diyos. As I have been saying, every Monday, do your best and God will take care of the rest. Nakaraos tayo. Masaya ako para sa inyo, lalo na sa mga nakatanggap na nung 13 month that cash gift. Tapos nawalan tayo ng hindi naman nawalan, naibigay natin yung 317 million, decide na naman. Akalain mo a few days before that may dumating tayong 120 million pesos. So that will go to our PWD naman and solo parents. So mga kasamahan ko na naglilingkod sa bayan, talagang kailangan lang maging mainam, masinop tayo, pagbutihan nyo lang. Tingin ko, mairaraos natin yung para tayo ngayong hand to mouth. Pag walang trabaho, walang sweldo, parang ganun yung gobyerno ng Maynila. But with the system that we created through the leadership of Levi Pacundo, Paul Vega, and soon by December 15, Attorney Chris Fernandez, like Saturday, it's a weekend. On a weekend, your city government gained 73 million pesos without even an office because people are paying online. Because of the system that we created in the past, that we revived when I assume July 1, or what you call EBOS. Now, through the initiative of the entire team in the City Assessor's Office, maybe by the end of the year, pati amilyar, end-to-end na. So kahit yung mga kababayan nating immigrant, OFW na may ari-arian sa Maynila, maaari na sila makabayad in the comfort of their home, wherever they are right now. So, sa aking mga kapwa empleyado, marami pa tayong obligasyon, pero marami na tayong nabawasan. Awa ng Diyos. Pero marami pa tayong obligasyon kakarapin, kaya kailangan ko ng tulong ninyo. To General Abad, congratulations. To the men and women
uniformed personnel of the Manila Police District. Just so you know, and I think some of you watched this already, our crime efficiency rate rose to 9.2% in crime solution through the leadership of General Abad. At 10 na mga opisyalis natin sa MPD. Kaya naman talaga kinalulugod ko sapagkat alam nyo naman, ang minimum na gusto kong ibigay sa taong bayan, no? Ang Maynila maging maaliwalas. Ang Maynila maging panatag. Maaliwalas at panatag. Yung ibang serbisyo, pagka nakaluwag tayo, ratsa ng ratsa. Walang kuidaw. Wala nang second thought. We have to deliver services. But we owe it to each and every member of the Manila Police District. Or mas kilala nating mga batang Western nung araw. Yung mga taga-Western. Totoo po yung sinabi ng inyong general. Doon nakalagay sa pader, sa dingding ng United Nations sa headquarters. Nakasaad talaga doon. Yun ay isinulat ng mga ninuno ninyo, ng mga sinundan ninyo. Sinulat nila yun so that the next sets of officers, the men and women of Manila Police District will have a North Star that sinabi nga, kung maalala ko yun go spread the word, tell the passers-by that in this little world men knew how to die. That is the epitome or yung tindig, yung dibdib, yung balbon sa dibdib ng mga Police Maynila na tinutularan sa buong bansa. Kami dito sa Maynila, ang lespo namin sumasalo ng tingga. Ganon ang natutunan namin kaming mga bata sa mga Police Maynila noon na siya namang bagay na dapat tularan ng mga pulis sa kasalukuyan. That we in the public service, sometimes we have to pay the price. Wala tayong magagawa dahil umaasa ang taong bayan. Ganon din ang ating mga sibilyan na naglilingkod sa bayan. Sometimes I ask you to go in the office kahit na yung kulog at kidlat talagang por Diyos por Santo. Minsan nalalagay na tayo sa alanganin, lalo na yung ating mga frontliner sa loob ng kasalukuyang sakuna. Nilulusong ko yan. Yung mga taga DPS na yan, mga taga engineering, mga taga city electrician, para lang pagising ng utaw as if walang nangyaring aberya sa Maynila. But during the night time that we are in the middle of our sleep or comfort of our home, may mga empleyado tayong kasama natin na sumasapo ng panganib. Kaya naman may maraming salamat din sa inyo. But today, I'm happy to report to you, mabiyaya na naman ang Maynila, siksik-liglig na naman. Meron naman tayong malaking donation na natanggap. 4 days ago, nakatanggap tayo ng 28 million pesos worth of goods from La Filipina Uygongko. 850,000 corn beef ang ibinigay sa atin na delata, no? Na iniisip na namin kung paano bibigyan. Kasi on top of that, nairaos na ni Telma. Nairaos na. Ang bawat pamilyang Manileño magkakaroon ng pamasko sa darating na Disyembre. Dumating na rin yung regalo ko sa mga senior citizen. I love you. Yung mga lolo't lola ko. Lahat na sinimulan natin noong 2019. Bagamat talagang tukod na tukod tayo,
na gagawa naman ng paraan. So at least we can honestly say in Manila, kahit papaano, kahit mahirap sa dilang mahirap, masasabi niya, may mapag-aari mo nang kami sa araw ng Pasko dahil nandyan ang gobyerno ng lungsod ng Maynila. And today, another blessing. Sana talagang patuloy silang mabasa ng ulan. Nandito kasama natin muli sa ating harapan ang ating kapitbahay sa kabilang ilog, no? Sa Chinatown, ang organisasyong laging tumutulong sa atin, ang FFCCCII. The federation, mas kilalang federation. Mas komportable ang utaw na hindi, yan yung federation. Nandito ang kanilang president, Mr. Victor Lim. Immediate past president, Dr. Cecilio Pedro. Honorary president, si Tanching, taga-Tondo rin to. Vice President Antonio Cosing. Alam nyo, nakilala ko itong mga binatilyo pa. Mukha lang binatilyo. But you know, age is catching up, pare. Nagpuputian na lahat ang mga buhok ninyo. Our board member, Attorney Peter Ko. Board member Wilson Lee Flores. Board member Eddie Cobanquiat. Pag makikita mo sa Juan Luna, may isang building doon. Ayan sila. Dr. Fernando Gan, Secretary General. Gino Chen, na lagi ko nakikita, Assistant Secretary General. Edison C., External Affairs Committee Vice Chairman. And Mr. Jordan Ang, External Affairs Committee Vice Chairman. Ay sila po, ang FFCCCII ay magtutulong muli. Kung maalala ninyo dito yung 30 motor, sabi ko may parating pa. Ayan ay sa effort ng ating Manila Chinatown Development Officer or Director. Ayan po si Mr. Tony C. At 10 ng kanyang mga kasamahan. Tony, thank you very much sa iyo. Alam niyo si Tony, wala namang sweldo yan. Puro tosgas. But I'm really grateful on behalf of the people of Manila to FFCCCII. Thank you very much. Tingnan nyo naman, ang regalo ko sa inyo, magandang Vice Mayor sa tabi ninyo. Ayan si Vice Mayor Chi at ang ating mga konsyal. Meron po tayong 3 katulad nung nagawa natin dati na Hilux. Pambardagulan to, kaya mga tolongges. Pahirap ng pahirap ang buhay nila ngayon sa Maynila. We will have and going to receive a fully modified Hilux for peace and order situation. Andiyan dyan po sa kodli ng mga lespo natin. At ang balita ko, yung nakita nyong NMAX, baka meron pang dumating, di ba may 30 na tayo, wala tayong tosgas. Sabi ka po sa akin ni Tony, baka may dumating pang 40. Wow! Thank you. Sana umulan. Thank you very much. Thank you very much, Victor. At talagang masaya-masaya. Pumanatag kayo, kami ni Vice Mayor at 10 na mga konsyal ninyo sa lungsod. Pipilitin namin mag-inam. Maging episyente at masinop sa mga kakayanan ng ating lungsod pagdating sa gastusan. Maraming salamat. Palakpakan po natin. And I am proud and to inform also the city employee that we have a new member in the Sangguniang Panglungsod. The newly elected, out of 896, he garnered 844 votes from the Liga ng mga Barangay Konsehal Erica Platon.
kasama ang kanyang mga board member and opisyales sa Liga ng Barangay. Ngayon lang ako nakakita ng botong ganon. 896, 844 ang nakuha niyang boto. Congratulations. At natutuwa naman ako dahil pagkaupo nila, yung malaking problema at suliranin ng mga barangayan, about almost 400 plus barangays who has a problem, na-resolve kagad ng ating bagong Liga President na si Erica Platon. At pati yung SK, si Yan Yan. I'm happy for you, to your organization. At nais ko lamang pasalamatan, wala po kayo noon, pero gusto ko na rin ipaalam sa inyo. Alam nyo, ang Maynila sumali sa Batang Pinoy, yung competition, mga atleta, no? Last year, 2024, tayo po ay nagkaroon ng gold medal. May isa po tayong gold medal. One gold medal. And we rank number 84. City of Manila. Rank number 84. Sa dulo ng walang hanggan. Malapit na. But through the initiative and leadership of Director Dale Evangelista, we participated again 2025 this year. From one gold medal, 40 plus gold medal ang nakuha ng lungsod ng Maynila. From rank number 84, we are now number 5. Papalakpakan natin yung mga kasama ni Dale Evangelista. Ayun. Sooner or later, sabi ko, alam mo, may isang sport na sosyalin mamahalin. Sabi ko, baka pwede naman tayo sumali sa water polo. Sabi ko, ang dami natin swimming pool na pinagagana ngayon. Baka po pwede magkaroon tayo ng water polo team para mag-compete naman tayo worldwide. Kasi bihira ang isang lokal na pamahalaan na magkaroon ng water polo team dahil kailangan mo ng facility. But Victor, we have so much facility all over the city nowadays. Hopefully, but just imagine, Victor, to the FFCCCII group, just imagine, with the limited resources, from 85, rank 85 to number 5, from 1 gold medal to 43 gold medal. So that is, Pedro, ano tawag doon? 4,200% growth in 1 year. No? So there is future for mga batang Maynila bilang atleta. All they have to receive is assistance from the city government. And I would like to make mention of Burlington Industry Philippines. Thank you very much sa Burlington. Thank you sa inyo. At saka yung mga nag-sponsor, or ROC Group, Uno Restaurant, Gibosius, Firm Builders, Philippine Airlines, Joseph Yao, and Noselim. At sa ating mga coach at mga magulang. Palakpakan natin ang atletang Manileño. At may awa ang Diyos. Magtutuloy-tuloy tayo. So, again, ito ang inyong lingkod. No? I, your mayor, and the city government support violence against women. We must support, limit, or eradicate such violence against women. Naalala nyo, noong araw, lagi ko sinasabi, sa Maynila, at sinabi ko to nung mga una kong flag ceremony itong termino to. Sa Maynila,
Walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Lahat pantay-pantay. Oh. And I do believe that we must isa puso at isa isipan natin. Igalang natin ang ating mga kababaihan. Diyan tayo galing. Tandaan ninyo, ano man ang ginagawa natin sa mga babae, para natin ginagawa sa ating ina. Lagi niyong iisipin yan. Alam mo, misa, siyempre, pag hindi nagkakaunawaan, talagang normal yun. Wala namang perfect na pagsasama. Whether sa opisina, o sa personal, o sa loob ng bahay. But, yung pagbubuhat ng kamay, sa ebaba, hindi po maganda yun. Hindi po kamachuan yun, ha? Just so you know. Kaya tayo, iiwasan nyo yan sa ating kanya-kanyang opisina. Dito magsimula. Yan. Yang tinitingala ng utaw na lahat ng dumaraan. Simbolo ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Diyan natin simulan sa ating tahanan. So, magmahalan tayo. Ang babae ay minamahal. Taas ang kamay ng may mga asawa na. Lalaki, taas ang kamay. May mga asawa na. May asawa na kayo? Minahal nyo ba yung inyong asawa? Pag nawalang yan kayo, pag nanliligaw kayo, kulang sungkitin nyo ang buwan at bituin. Lahat ipinangangako nyo langit. Akalain ninyo, dinala nyo sa impyerno yung buhay ng babae. Hindi. We must continue to be understanding. We must continue to respect their rights. Mapababae, mapalalaki, equal rights. We are all human being. And that, kailangan sa araw-araw ng pamumuhay natin. Ang paggalang sa kapwa, at lalong-lalo na paggalang sa ating mga kababaihan. And I think the Vice Mayor showed the council on how to protect the lady members in the Sangguniang. So, kaya po sa inyo, tuloy-tuloy lamang po tayo. May awa ang Diyos. Nararamdaman nyo na ba ang Pasko? Pasko na ba? Oo nga. Pera na lang ang ulang. Marami na kayong shopping list, Marami na kayong nasa, yung sa internet? Yung cart. Naka-add to cart na ba kayo? Malamang. Kaya lang, ang problema, baka pag nagkapera kayo, wala na. Out of stock na. Enjoy Christmas. Let's just have a very good atmosphere or attitude towards or outlook. We must continue to hope that 2026 will be a better year for us. Better year for each and every one of us. For the city of Manila, for the country and the world. There must be peace and there must be certainty in government, rules, and so on and so forth. Kaya naman sa inyong lahat, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ako po talaga, pinipilit kong gawan ng pamamaraan ang lahat. Alam ko umaasa rin kayo at ang ating mga kababayan na sa lungsod. So, I would like to last, I would like to recognize, palakpakan natin yung ating mga estudyante sa PCCR. Nandiyan dyan. Oo. At saka yung ating, meron champion dito Teka, ayun. Sana ba yun? Ayun Grandmaster Rogelio Joey Antonio Jr. from Santa Mesa, Manila. Halika nga rito saglit. Pakita mo yung bigat ng leg mo. Ang bigat na ng leg mo ito, nakukuba na.
winalop lahat ang medalye. Oh. World Champion, Senior Blitz Chess Championship 2025 in Gallipoli, Italy. Italy, I trust and love you. Batang Maynila, palakpakan natin. Italy, I trust and love you. Japan, just always pray at night. General Sukat, buhay ka pa pala. Retired na yan si General Sukat, but he volunteered to the city government. Palakpakan natin si General Sukat. Hindi madali yung ginagawa niya na pagdidisiplina at pagsasaayos. Mahirap yun. Lalo't na nakasanayan ng ilang individual ang kadugyutan. But we're very proud of you, General Sukat. Palakpakan natin si General Sukat. So PCCR, mga future police natin, thank you for coming to the National Agency. Malapit na yung ating pasay ko nga pala, baka lang may magtanong sa inyo. Ito'y pinagpasyahan ko na nakarang linggo pa. Pasensya na kayo wala akong ilalagay na parol sa buong Maynila. Pagpasensyahan nyo na ako. Kasi that would cost us 14 million pesos. Ayaw ko naman makapamuhay ng marangya, tapos magdadahilan ako sa inyo na, pasensya na kayo. Ayaw ko naman. Pagpasensyahan nyo na ako. Pero hindi ibig sabihin walang parol, walang Pasko. Dito na lamang tayo. Bubuksan na yan, malapit na. Dito na lang tayo paiparamdam sa sentro ng lungsod, no? Na kahit pa paano ay Pasko. Basta ang importante sa Pasko, nandiyan ang pamilya natin. Malusog tayo. Nakaraos tayo. Na may mapaghaharimunan tayo. At meron tayong kapanatagan sa pamumuhay. Tingin ko yun ang diwa ng Pasko sa bawat pamilya. Sa kapwa, ang Pasko ay pagbibigayan. Pagmamahalan, huwag niyong mamahalin yung office mate ninyo. May boyfriend na yan. Pagmamahalan sa kapwa. So, mga kasamahan kong empleyado, see you soon. Another week, challenging week for us. Nawa, ang panalangin ko, ang bawat isa sa inyo ay maging malusog at malakas. Gabayan nawa kayo ng Diyos. At ulit-ulitin ko, I hope you don't mind me asking this. I cannot do it alone. I need your help. Let's be of service to our people. And I think in the beginning, yun ang inyong nasa puso't isipan nung sumapi kayo sa pamahalang lungsod ng Maynila. Let's bring back that thoughts, that your idea of being service to others. Muli, maraming salamat. Good luck at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Thank you. Thank you very much, Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso. Pabatid mula sa Manila Social Welfare and Development, ginawaran ng DILG ang lungsod ng Manila bilang high functionality city with 100% functionality. Palakpakan po natin ang lungsod ng Maynila. Bagong Philippine National Police para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. This is your Manila Police District, your Manila's finest. Thank you very much and mabuhay.
Pandungkulan to, pare. Ayos ba? Ayos ba? Oo. Ito magaling talaga. Ang sinasa natin. Tapos, kahit bumaha, kahit may flood, pwede police natin. Sorry po. May storm kayo dyan sa taas. Kahit ba? Kita tayo kita. Nagaway na lang si Mayor. Boss! Sama sila! Yan! God first! Anak niya gumagawa ng modification. Overland Kings. Camping. Pagka nakaluwag tayo diesel. Kaya ito pinabili ko sa kanya. Para mag-pili na. Inaabot na pa yan. Oo, Banpil. Hindi, tama si Arthur. Naka-release mo online. Pero pagka Oo, Banpil. Wala na makita. Eto na. Benta na kayo sa Gedli. Ayan na yung mga les po ng Maynila. Tigasin niya. Ayan. Thank you very much sa FFCCCII. Thank you. Thank you very much. Ito na, pang 11, pang 12, saka SWAT. Malay nyo, meron pa susunod.
Picture. Atras. Para grupo sila. Atras tayo. Saan sila? Gitna ba sila? May kamag-anak. Sir, nahawakan po ba yan? Nahawakan po. Gitna ba? Gitna? Wala, tandas para makita yung tatlo. Hindi na po mahawak dito, sir. Atras muna tayong konti. Atras tayong konti. Para makuha nyo, para makuha nyo. Para makuha nyo. Para makuha nyo. Ako na-atras na eh. Atras. Nasa happy siya. Atras po tayo. Atras na konti. Para magkakita sila. Tangkat sa harapan ha. Para makuha nyo. Toy. Wide na yan. Thank you po. Picture kita sa mga. Picture kita, wala kami picture isa. Dali. Dapat may ano ka. Oras ka na vlog. Wala eh. Yung maganda. Isang oras ka na lang. Ganda yun. Bigyan mo naman singgan sa taas. Sa Manila lang. Manila lang. Oh, thank you. Thank you. Thank you po. Filipino General Spaniard dapat na nasa Lorenzo. Oh, nasa yan yung ano, coordinate with Tony and Tristan kasi para so that we can we need to research about Cavite. Tapos meron isa din sa Bicol. Tapos sa loob ng PNP meron din sa loob ng mag-coordinate din ng Tony sa diretso na Pilipinas namin dito.
I-release niya. Tumama sila doon sa 120. Tumama sila. Thank you so much. Sige. Opo. Hanapin niyo si Wayne. Sige po. Sabihin niyo po sa CS. Ingat na po kayo, ma'am. Dito na kayo dumaan, oh. Kailangan nalilipat ka ba? Okay. Okay na yan. Yung araw, sabi mo, bibigay mo sa Manila para mag-maintain. Ilan pa ba yan ako lang? 3 part-time and 5 part-time. We're just waiting. Anytime. Yeah, we're just waiting. No. Pag-bigay ng schedule. Anytime. We always make ourselves available. Pwede pa. Mas maganda pa. Para Celebration at the same time turnover. Lanuhin namin. sabihin mo kay Victor, mag-host ako. Opo. Ako naman, Sinabi ko na. next year. Kasi puro kayo gastos. Yan naman ako. I just wanted to host as a matter of Okay naman kami. We'll make use of it. Yes, po. Basta happy. Pagka happy ginamit mo, happy ang ipin mo. Hindi happy. Kami. Let's go. Talaga? Sige. Steady lang. Hello guys. Lahat papagbigyan natin. Sir, kumusta? Tama naman. You take care. You're from Switzerland? How much is the Swiss franc nowadays? Very expensive. Oh, see? Very expensive. Thank you po. Thank you. Talaga. Ay, tatlo. Pansi. Herman. Okay. Thank you. Panay. Sabihin mo kay Jigger, text lang ako. Nakakausap naman ako lagi ni Jigger. Text lang niya ako. Yung sinabi. Bonsai student po kami all na galing UCT. Talaga? Nag-intern po kami sa Southern. Good. Good luck. Oo naman. I'll be with you in 2 minutes. Pagbigyan ko lang yung utaw sa gate mo. Maraming salamat. Thank you.
ng buo, atras, paano mo? Parang sana, atras yan, makukuha na ng buo. Hindi nga eh. Atras pa. Boss. Boss,